Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Huwebes ay matatagpuan sa Juan, Kapitulo 6, talatang 44. Ito ang sinasabi, "Walang taong makalalapit sa akin, maliban ng ang amang nagsugo sa akin ay sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Diyos na mapagmahal, narito muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa magandang umagang ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat o Diyos sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. Panginoong Hesus, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming bansa. Napaprotektahan mo po ito sa mga kalamidad katulad ng typhoon, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang patuloy na iingat din sa iyong mga anak na patuloy na ikaw, Diyos, ang aming sinasandigan dahil ikaw ang Diyos na mapagmahal, maibigin at tagapagligtas. Panginoong Diyos, excuse me, marami pong salamat sa pagkakataon ito na kami ay malayang manambahan, magpuri sa iyo, Panginoon. Salamat dahil ang bansang Pilipinas ay isang bansang malaya kami na makapaglingkod, makapag-share ng mga salita mo, Panginoon. Panginoon Hesus, para patuloy namin itinataas sa inyo ang mga kapatid namin nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, pagalingin, at ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Panginoon Hesus, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nagsisipasok na sa kanilang mga trabaho sa oras na ito. At ang iba, Panginoon, ay maaaring nagsisiuwi na sila sa kanilang mga probinsya upang makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. At mahaba-haba po ang bakasyon sa panahon ngayon ng trabaho. Panginoon, ingatan mo po sila habang sila ay nagbabiyahe. At kung sila man ay nagmamaniho ng sasakyan, ingatan mo po sila na makarating sila sa kanilang mga pupuntahan na maluwalhati, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na ngayon ay magsisiuwi din sa kanilang mga tahanan mula sa kanilang mga trabaho dahil sila po ay mga panggabi sa trabaho. Ingatan mo sila, Panginoon, hanggang makarating sa kanilang tahanan at makapagpahinga mula sa isang gabing pagtatrabaho, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang mga kapatid naming mga senior citizen. Patuloy mo po silang ingatan, Ama. Patuloy mo po silang gabayan, proteksyonan sa mga kalamidad, sa mga karamdaman, Panginoon. Ingatan mo sila, patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Gayon din po, Panginoon, sa mga kabataan na patuloy mo silang dalahin sa mabuting lagay, Panginoon, mabuting daan upang sila, Panginoon, ay makapaglingkod sa inyo. Magamit mo sila bilang iyong mga anak na
patuloy na nagbibigay at naglilingkod sa aming Diyos na buhay. Panginoon Hesus, salamat sa patuloy mong pagbibigay mo sa amin ng mga pagpapala na hindi mo pinagkait ang mga bagay na pinagkaloob mo sa iyong mga anak. Maraming salamat po. At sa umaga nito, Panginoon, patuloy kong tinataas sa inyo ang mga kapatid naming nagsiselebrate ng kanilang kaarawan. Patuloy mo po silang pagpalain at ingatan. Marami pang taon sa kanilang mga buhay na sila ay makapag-celebrate ng kanilang kaarawan. Gayon din po, Panginoon, sa mga mag-celebrate ng wedding anniversary. Patuloy mo po silang ingatan. Pagpalain mo ang kanilang pagiging mag-asawa, Panginoon. At naway, ang kapayapaan ay patuloy na maghahari at ang pag-iibigan, Panginoon. Ilayo mo sila sa mga tukso, sa mga pagsubok, Panginoon, upang ikaw, Diyos, ang siyang maghari sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po at lahat ng ito ay aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kung pinag-uusapan ang kalooban ng Diyos, marami ang nakikita ang tatlong magkakaibang aspeto nito sa Biblia. Ang unang aspeto ay ang itinakda, walang hanggan at lihim na kalooban ng Diyos, o tinatawag natin sa English na sovereign will o decretive will. Ito ang pinaka-perfectong kalooban ng Diyos. Ang aspetong ito ng kalooban ng Diyos ay nag-ugat sa kanyang walang hanggang kapamahalaan na nagtakda ng lahat ng mangyayari sa kasaysayan. Sa ibang salita, mga kapatid, walang kahit anumang nangyayari sa labas sa walang hanggang kalooban ng Diyos. Ang aspeto ng kaloobang ito ng Diyos ay makikita sa maraming talata sa Biblia, gaya ng Efeso 1, talatang 11, kung saan ating mababasa na itinalaga na niya tayo ng una paayon sa pasya niyaong gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Gayon din sa Job, Kapitulo 42, talatang 2. Sabi doon, nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Ang pananaw na ito tungkol sa kalooban ng Diyos ay ayon sa katotohanan. At dahil ang Diyos ay may walang hanggang kapamahalaan, ang kanyang kalooban ay hindi mabibigo kailanman. Walang anumang mangyayari na hindi niya ayon sa kanyang plano at hindi niya kayang kontrolin at pamamahalaan. Ang pangunawang ito sa walang hanggang kalooban ng Diyos ay hindi nangangahulugan na ang Diyos ay nagpasimuno ng lahat ng mga masasamang nangyayari. Sa halip, kinikilala nito na dahil lubos ang kanyang kapamahalaan, tiyak na pinapayagan o pinahintulutan niya ang lahat ng mangyayari. So ang aspetong ito ng kalooban ng Diyos ay kumikilala na ipinahintulot ng Diyos lahat ng nangyayari dahil siya ang may kapangyarihan at karapatan na magpasya ng mga iyon. Laging maaaring magdesisyon ang Diyos na pahintulutan o pigilan ang pagkilos ng mga nilalang at mga pangyayari sa buong sansinukob. Kaya nga, kahit na pinahihintulutan lamang niya na mangyari ang mga bagay-bagay, kalooban niya ang lahat ng pangyayari sa tunay na kahulugan ng salitang ito.
Habang ang walang hanggang kalooban ng Diyos, mga kapatid, ay laging lihim sa atin hanggat hindi yun nagaganap. May isa pang aspeto ng kanyang kalooban na hindi inilihim sa atin ng Diyos. Ang kanyang hayag na kalooban o preceptive will. Ang aspetong ito ng kalooban ng Diyos ay nangangahulugan na pinili ng Diyos na ihayag o ipaalam ang ilan sa kanyang kalooban sa pamagitan ng kanyang banal na salita, ang Biblia. Ang hayag na kalooban ng Diyos ay ang ipinahayag na kalooban ng Diyos tungkol sa kung ano ang dapat o hindi natin dapat gawin. Halimbawa na lang, dahil sa hayag na kalooban ng Diyos, alam natin na hindi tayo dapat magnakaw, di ba? Na dapat nating mahalin ang ating mga kaaway. Na dapat nating pagsisihan ang ating mga kasalanan. At dapat tayong maging banal, gaya naman niya na banal. Ang ekspresyong ito ng kalooban ng Diyos ay nahahayag na malinaw sa kanyang salita at sa ating konsyensya kung saan isinulat ng Diyos ang kanyang kautusan sa puso ng tao. Nasasakop tayo ng mga utos ng Diyos na matatagpuan sa Biblia at maging sa ating puso, di ba? Mananagot tayo sa Diyos kung susuwayin natin ang kanyang hayag na kalooban, ang kanyang mga kautusan. Ang pangunawa sa aspetong ito ng kalooban ng Diyos ay kumikilala na bagamat may kakayahan tayo. Ang pangunawa sa aspetong ito ng kalooban ng Diyos ay kumikilala na bagamat may kakayahan tayo, may ikatwiran na dinaganap lamang niya ang walang hanggang kalooban ng Diyos sa kanyang itinakda na mangyayari noon pa man. Ginanap ni Judas ang ayon sa walang hanggang plano ng Diyos na ipinagkanulo niya si Jesus. Gaya din naman ng mga sundalong Romano na bumugbog at nagpako kay Jesus doon sa krus. Hindi nila maaring pagtakpan o ikatwiran ang walang hanggang kalooban ng Diyos sa kanilang pagkakasala. Tiyak naman na nagot sila sa Diyos, mga kapatid, dahil sa kanilang pagtanggi kay Kristo. Ayon sa Gawa 4:27-28. Kahit na pinahintulutan ng Diyos ang lahat ng nangyayari ayon sa kanyang walang hanggang kapamahalaan, mananagot pa rin ang tao sa kanyang mga kasalanan dahil alam niya ang kautusan ng Diyos. Ang pangatlong aspeto ng kalooban ng Diyos na makikita natin malinaw sa Biblia ang kanyang pinahintulutang kalooban o tinatawag na permissive will. Ang kalooban ito ng Diyos ay naglalarawan sa loobin ng Diyos at ng mga bagay o gawain na nakalulugod at hindi nakakalugod sa Kanya. Halimbawa na lamang, habang malinaw na hindi nalulugod ang Diyos sa kamatayan ng masama, maliwanag din na kalooban niya ang kanilang kamatayan. Ang ekspresyong ito ng kalooban ng Diyos ay nahahayag sa maraming mga talata ng kasulatan na nagpapakita na ginagawa ng Diyos kung ano ang hindi niya ikinalulugod. Halimbawa, sa unang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 4, mababasa natin na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ngunit alam natin na ang kanyang walang hanggang kalooban, walang hanggang katotohanan. Sinasabi ni Jesus na walang taong makakalapit sa akin maliban ng ang amang nagsugo sa akin ang sa kanya'y magdala sa akin.
at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ayon sa Juan 6:44. Kung hindi tayo magiging maingat, mga kapatid, maaari tayong maging masyadong abala sa paghahanap ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Gayunman, kung ang kanyang kalooban na ating hinahanap ay ligid sa ating kaalaman o tinatawag na decretive will, hindi natin iyon matatagpuan. Di ba? Pinili ng Diyos na hindi ihayag sa atin ang aspetong ito ng kanyang kalooban. Ang dapat nating hanapin at malaman ay ang kanyang inihayag na kalooban sa ating preceptive will mula sa Biblia. At ang ating pinakabuod nito ay ang maging banal tayo, sapagkat siya ay banal. 1 Pedro 1:15-16. Mga kapatid, mga kaibigan, ang ating responsibilidad ay sumunod sa inihayag na kalooban ng Diyos. At huwag tayong maghaka-haka tungkol sa kanyang lihim na kalooban para sa atin. Habang dapat tayong maghangad na pangunahan ng kanyang banal na espiritu, hindi natin dapat kalimutan na ang pangunahing gawain ng banal na espiritu para sa atin ay ituro sa atin kung ano ang katuwiran at gawin tayong kawangis ni Kristo sa kanyang kabanalan upang ang ating mga buhay ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan, na mabuhay sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ang pamumuhay ayon sa inihayag na kalooban ng Diyos ay dapat nating maging pangunahing layunin. Ayon sa Roma 12:1-2, ang katotohanan ito, tinawag tayo upang ating iharap ang ating mga katawan sa isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos na siyang nating karampatang pagsamba upang malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Dapat tayong laging magbabad sa kasulat na salita ng Diyos. Punuin nito ang ating mga isipan at manalangin na baguhin tayo ng banal na espiritu sa pamagitan ng pagpapanibago ng ating isip upang mapatunayan natin kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga, Panginoon. Salamat sa buhay at kalakasan na iyong ipinagkaloob sa amin, O Lord. Panginoon Hesus, sa umagang ito, dalangin ko, Panginoon, na ang nakinig ngayon na hindi siya makakatulog dahil marami siyang iniisip. Panginoon, ibigay mo sa kanya ang kapahingahan sa araw na ito, sa pagkakataong ito. Sa tuwing siya matutulog, Panginoon, Ikaw, Diyos, ang siyang maghari sa kanyang isipan upang siya, Panginoon, ay makatulog ng mahimbing para may balik ang lakas na nawala dahil sa maghapong trabaho, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming kapatid na ito, ang aming kababayan na ito na siya ay makatulog ng mahimbing, Panginoon. Tulungan mo siya na makapagpahinga ang kanyang katawang lupa mula sa maraming trabaho na kanyang ginagawa. O Diyos, inamin kong nagkasala ako laban sa iyo at nararapat lamang na ako ay iyong parusahan. Salamat na inako ni Jesus ang aking mga kasalanan at iniis ang parusang dapat na ako ang magdanas upang ako'y iyong mapatawad. Tinalikuran ko ang lahat ng aking mga kasalanan
At nagtatiwala ako ngayon kay Jesus para sa aking kaligtasan. Salamat po sa iyong kahangahangang biyaya at kapatawaran. Salamat po sa buhay na walang hanggang pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.